Hello, magandang araw sa lahat. Meron tayong gagawin isang Bluetooth speaker na yung kanyang power switch ay nasira na ito. Tapos yung kanyang sana yon. Hindi na natin makita yung yung ating ito pala. Ito yung kanyang switch na nasira na. So ang gagawin natin diyan ay palitan natin ang switch para maayos muli at i-convert na lang natin ito kasi wala tayong makitang ganun kaliit na switch. So ito yung ating gagawin. Kukuha tayo dito sa lumang DVD player na switch at dahil nga ang switch na ito na tatanggalin natin ay bago natin tanggalin, ipakita muna natin sa inyo na yung kanyang contacts ay hindi full. Yan o, merong walang contact nga o. Sa kabila 20 ohms, so hindi pwede ito. Pag nilipat natin sa kabila ay ayan o, merong 5 ohms at dito sa kabila ay 3 ohms, 4 ohms. Ibig sabihin ay bago natin ikabit, lilinisin din natin ito para maging zero contact. So panoorin yung gagawin natin. Tanggalin ko muna ito. Ito ay natanggal ko na at papakita ko sa inyo kung ito ba ay zero contact. Ito nakaposisyon dito sa kaliwa ko, tapos ayan o, hindi siya zero contact. So ang gagawin ko ay bubuksan ko ito, tapos dito sa kabila wala siyang contact ko. Buksan, ipapakita ko sa inyo yung pagbukas. Buksan ko muna ito. Ang clip lang niya ito ay atin lang ituwid or iangat at makikita na natin dito yung laman. Yan. Ingat lang po dahil meron itong spring at gagamit tayo ng mechanical tweezer para yung mechanical tweezer ay matulis, kaya makapasok siya dito sa butas ng spring. Ayan, para hindi matapon, hindi tumalsik. Yan lagi yung ginagamit natin. Tapos itong kanyang contact ay linilisin natin. Simple lang ito, kiskisin lang. Tapos puro tapos ha, kiskisin lang din ito. Pahabain ko lang yung kanyang spring para madagdagan yung lakas sa pagtulak ng kanyang contact switch. Lagyan natin na engine oil.
i-check ko na ngayon siya kung full contact na ba. Ito, see, dito sa kabila ganyan, dapat full contact, magkabilaan. Kakabit ko na siya dito at lalagay ko lang dito sa loob. Titingnan natin, so hindi siya kakasya dito, kasi maliit yung dati. Yan, okay. So push muna natin para ayusin. Hindi ko na ipapakita ang paglagay, pero ipapakita ko mamaya kung naikabit ko na, kasi gawan ko lang naman ang paraan para mailagay ko sa tamang ayos. So ito yung ginawa ko dito, ay lagyan ko lang siya ng wiring, tapos binutasan ko dito para makapasok itong kanyang extension para sa makahawak sa pagtulak. Ito, yan. So nilagyan ko lang ng wiring para malagay natin siya dito, at ito subukan natin kung paandar ba siya. Ito, the Bluetooth device is ready to pair. ayan, diba? Off natin. Ayan, on natin uli. Ayan, The Bluetooth device is ready to pair. so ang gagawin ko na lang dito ay ikabit natin siya dito sa lagyan natin siya gawa natin siya ng paraan para mailagay dito na hindi siya matanggal. Okay, so push muna natin at ipapakita ko lang yung mga gawan ko lang ng paraan. Okay, so tuloy natin yung ating pag-video. May isa pa palang problem maliban dito sa switch. Napansin ko na kahit na nakakabit itong ating charger, ay yung ating battery ay hindi nagta-charge. Tapos yung boses dito na voice command nagsasabi na yung hello battery siya. So ang tiningnan natin, itong IC malayo lang dyan, hindi makita ito dahil napakaliit. Itong kanyang protect sa kanyang charging IC ay hindi naglalabas ng supply. Kung ikabit natin ito, yung charger ay umiilaw yung kulay pula. Ayan, kulay pula, umiilaw yung charging indicator. Tapos kung ating tanggalin or aking i-monitor dito, tingnan natin, papakita ko sa inyo yung isang problem. Ilalagay natin ngayon itong battery dito. Kung nakakabit yung battery, yung ating tester, pansinin nyo lang, tingnan nyo lang, kasi yung hindi makita kasi masilaw yung ilaw. Tingnan natin, mahirap kasi hindi makita. Monitor ko yung kanyang battery. Yan, meron tayong 3.4 volts lang siya. So dapat pag kinabit ito ay dadagdag yan or aakyat. Okay, lagay natin. Ayan, umilaw na yung kulay pula. Ayan. Tapos i-monitor ko yung battery, 3.4 pa rin siya. So walang tapos kung ating tanggalin ito, mamamatay siya, ibig sabihin nagta-charge. Pero dapat pag tinanggal itong battery, yung battery socket, ikabit natin yung charger, umiilaw siya, dapat meron tayong masukat dito na voltahe mula sa charger. Ngayon wala tayong masukat dito, kaya pala na kahit nakakabit yung charger ay naglulubat itong battery natin, kasi hindi nga lumalabas yung supply mula dito sa ating
IC, sa charging IC. Ngayon, ang gagawin ko dito ay subukan kong lagyan ng rectifier diode para makatawid yung supply, kasi dito masira lang kasi yung ating tester. Dito sa negative, lagay natin dito, meron siyang input na 5 volts, tapos tatawid dito sa battery, walang out papunta dito sa switch or battery. So walang output itong ating charging IC. Ngayon, lalagyan ko siya ng diode. Ito, yung paglagay, yung may kulay puti na may tanda dito, yung negative yan, dito yan tatama. So lagay natin. Hindi pa nakakabit yung battery. Tingnan natin kung ito nakakabit dito sa may switch din. So connected na siya dyan. Okay, ikakabit ko ngayon yung diode ito. Kung mapapansin nyo pala, ito kung wala pa itong diode, at ito din, kung wala pang battery, ay hindi iilaw ang red LED indicator. Pero dito, kahit walang battery, ay umiilaw siya. Ayan, umiilaw. So dapat hindi yan iilaw kung walang battery. Ngayon, lalagyan ko siya ng diode para mapa-charge natin to. So naikabit ko na yan. Tapos ilagay ko na ito ang charger. Yan o. Nag-blink lang siya saglit. Tapos hindi na umilaw. Tapos titingnan natin dito sa kanyang battery, dito sa battery. Yan o. Di ba? Meron ng 4.6 kasi may 1 point something voltage drop itong ating diode. Kaya yung supply dito sa input ay 4.5 or 5 volts pala. Tapos pagtawid sa diode ay magiging 4.6. Okay? So kasi may voltage drop itong diode natin. Pwede yan lagyan ng dalawa, pero isa lang yung ikakabit ko. Kasi hanggang 5 volts naman din ito. At i-control naman siya ng battery. So, tanggalin natin, ikabit natin yung battery. Kung napansin nyo, hindi na umiilaw yung kulay pula dito. Tapos, ikabit natin yung battery. Ayan. Lagay natin ng charger. Ayan o, umiilaw siya. Kapag walang battery, punutin natin, wala, namamatay siya. Balik natin yung battery. Ayan o, umiilaw yung pula. Ayan o, makikita yung umiilaw yung pula. Ngayon, dahil umiilaw yung pula, titingnan natin ngayon yung 3.4 na voltahe na naka-stack sa battery natin, kung 3.4 pa rin. Yan o, umakyat na siya. Malapit na siyang mag 3.8. So dahan-dahan niyang aakyat kasi nga kinakargahan itong battery natin. So ibig sabihin kumakarga na siya. Yan o. Kasi pag tinanggal natin itong charger, ayan, tapos ibasahin natin yung battery, 3.6 lang siya. So yung tumutulong yung charger nagiging 3.8, kaya nagta-charge na siya. Ngayon, hintayin ko na lang muna na mapuno itong battery. I-pause ko muna yung video natin para may kabit ko na itong nilagay kong switch. Pero punuin ko muna ang battery bago ko ikabit ito, kasi yung paggalaw-galaw natin ay sagabal itong wire dito sa dinadaanan ng ating ginagawa, kasi ganyan siya. Okay, so dito muna i-charge ko muna ito dahil hindi pa nakarga ng battery. Kargahan ko muna itong battery, pabutin ko siya ng 4 volts bago ko ikabit ito para makita ko lang na nagkakarga siya. So ang nilagay ko lang dyan ay yung rectifier diode para makatawid yung supply dito, kasi wala tayong makuhanan ng kanyang charging IC. At kung order pa ako ay medyo matagal pa dito sa amin, 21 days or 2 weeks. Kaya ito lang muna pansamantala ang gagamitin natin, at mag-order ako ng IC para
sakaling may pumasok na ganitong problem ay may ipalit agad tayo. Okay? Mura lang naman yan, kaso lang maramihan mag-order. Merong tig 10 piraso isang order mo. Okay, so ayan na, kung makikita nyo dito ay umiilaw yung ating charger at tapos yung battery natin ay pumapasok na doon yung mula sa charger. Yan o, 3.8 na siya. So kung makarga na, so ito na yung ating ginawa. Tatapusin na natin yung ating video. Ito po yung aking ginawa. Nilagyan ko ng hinang dito. Ito, hininang ko siya. Itong lagyan na ng USB, dito ko ihininang yung body ng switch para hindi siya matanggal basta kung gagamitin na siya. So nagta-charge na ito. Hindi lang makita yung ilaw dito, pero dito sa sa butas makikita dito yung ilaw. Tapos ito, makikita naman dito na umiilaw yung kulay pula. Hindi lang makita siguro sa ating video, pero nagta-charge na siya. Tapos yung ating yung ating switch, kung ating galawin ito siya, ayan. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan, di ba? Ayan The Bluetooth device is ready to pair. So nagta-charge na siya. Kahit tanggalin natin yung battery, ito tanggalin natin. Ipapakita ko sa inyo na meron na siya ito, hindi na nakakabit yung battery. Ipapakita ko sa inyo na meron ng pagta-charge na ito kasi may tumatagos na mula sa charger. Ito yan. Tapos kung tanggalin natin ang charger, ayan wala. Balik natin. Ayan So nagta-charge na yan. Kaya okay na to. So ang na lang, hintayin na lang na mapuno itong battery. Hindi ko na hinintay na mapuno pa bago natin ikabit ito kasi hapon na. Kaya hindi na ito aabot kung hintayin pa natin ma-charge, ma-full charge. Ngayon, ayan na siya. Isasarado ko na lang. Ito yung switch Ang unit na ito ay sira lang yung switch. Pinalitan natin ng switch sana, papalitan natin, pero yung kanyang may isa pa palang issue na hindi siya nagta-charge, kaya inayos din natin yung charger. Ginawa natin, binaypas lang natin gamit yung rectifier diode doon sa positive papunta sa battery para magkaroon ng charge yung battery natin. Wala tayong pampalit ng charging IC. Ngayon ito na siya at sarado na natin. Testing natin pantarin ito, switch. Ayan. Tapos The Bluetooth device is ready to pair. patayin natin uli. Ayan on natin. Ayan. The Bluetooth device is ready to pair. FM natin. FM tuner. Ayan. Oh, you make my day. Ayan. So, okay na. Dito na lang magtatapos yung ating video at maraming salamat sa walang sawang suporta at pagsubaybay. God bless sa inyo lahat. Bye-bye.